Hello mga boss, may gagawin ako ng video para sa inyo. Ito yung hug na brand is AB to ito. Gagawin natin to guys ng review para malaman natin kung anong loob nito, anong gamit ng mga transistor, tsaka mabuti ba tong amplifier na to, malakas ba o hindi, husay ba o hindi. Simulan natin ang video guys. Samahan niyo ako mag review nito para malaman natin kung anong laman nitong loob. Tara guys. Hello mga boss, ito yung brand ng hug na review natin. Hug na EB to ito, kasi meron namang hug na EB to it 1. May review naman sa mga YouTube ngayon, pero ito gagawin natin yung review sa ibang klase ito bago ito labas ng mga company ng hug. Made in China lang ito guys. Mga boss, ito pala yung niya, may stereo, USB, digital echo, karaoke, FM, meron siyang Bluetooth. Yung yung max power niya is 1200 watts PMPO. Pero to guys, ang RMS ito is 300 watts talaga. 300 watts talaga to guys. Mga boss, RMS ya. Ito ang picture niya sa karton. May DC sa 12 volts, pwede sa battery. Pero ito guys, simulan natin tong buksan kasi tingnan natin anong sa loob nito. Dati binuksan ko na to, pero nakaisip ako na gawin ko to ng video ng review para ilan sa inyo malaman kung anong laman nito. Simulan natin guys. Ito na mga boss, bubuksan ko na kasi may tornilyo kasi, kaya pinost ko baka tumaas yung video natin. Ito na mga boss. Yan kanyang laman. Ito yun mga boss. Dito muna tayo sa labas. Meron naman siyang dalawang mic input at saka dalawang mic volume. Itong mic volume na to, para dito yon sa mic 1, mic 2. Itong treble at mid, bass, isa na yun dito mga boss, isa na yun. Pero itong volume na to, mic 3 at mic 4, dito yung volume nya. Pero ito guys, yung echo, delay, isa na to lahat dito sa apat na input na mic. Then dito naman sa baba mga boss, may treble, bass at balance. Sa sound to siya mga boss, hindi to siya functional sa mic volume. May power naman dito. Ito yung power, main power nya. Dito naman mga boss, PU meter, yung mga kapag lumalakas yung tunog is ang ilaw nya sumasagad na. So kung konti lang yung ng music, hindi naman sumasagad yung yung ilaw nya. Ito may SD card siya, may USB, tsaka may Bluetooth ito mga boss. Ito yung mode, LED display to dito mga boss. Ito yung LED display. Ang ilaw niya mga boss is blue. May mode, may right, may push, may left, may repeat. Ito yung main volume, mic volume to mga boss. Itong main. Ito yung music volume. Kahit naka to mga boss, naka volume itong dalawa, kung sakaling gagamitin nyo tong apat na input na mic, pero kung hindi niyo
i-pull dito ang multimeter niya sa mic volume, wala siyang tunog sa vocal. Kaya ang ginagawa ko dito, naka alas 3 lang to, dalawa. Then dito na tayo mag-a-adjust ng kalakas. Yan mga boss, tapos na tayo dito. Pero dito na din tayo sa loob, anong laman niya. Ito mga boss, dito tayo una sa AC input. Ito yung AC input niya, direct to current. Ito mga boss, papunta to sa transformer dito. At saka ito mga boss, yan, kuha tayo ng tusukan para malinaw. Yung ito, papunta to sa transformer, yan. At ito naman sa kabila, papunta to sa switch dito. Ito yung papunta. At saka meron akong kinakabit dito mga boss, extensional ito mga boss, para ito sa fan. Ginagawa ko ito, nag-DIY na lang ako. Ginagawa ko yung 12 volts ito, pero ito 12 volts 2 ampere, pero pwede naman 1 ampere, pero wala kasi akong 1 ampere, pero ang dito sa akin ay 2 ampere. Ginagawa ko ito guys para supply ng fan. Ito yung dulo niya, ito papunta to sa sa DC sa DC ng power supply ng fan. Papunta yan dito, sa fan. Ito yung fan. Itong fan ko is 12 volts, walang ampere ang kailangan niya. Pwede 1, pwede 2, pwede 3, pero kinabit ko 2 ampere ito, pero pwede naman 1. So dito na tayo guys, mga boss. Dito yung niya, itong output ng transformer is 21 volts dual. Tingnan natin mga boss para sigurado kayo. Tingnan natin ito, 22 pala mga boss, dual 22. So malakas siya. Dati yung EV281 21 yata yun, pero ito 22. Malakas siya mga boss. Dito naman tayo sa dumadaan yun sa bridge diode. Ito maganda yung bridge diode nya. Ito papunta sa capacitor nito mga boss. Ang kinakabit niya ay 3,300 microfarad, 300 volts. Di bali dalawa yun mga boss. Tsaka meron namang mga pisa dito. Ito lang mga pisa niya, mga resistor. Tsaka ang IC transistor niya, ang ginagamit ito. Tingnan natin 4 na transistor. Hindi ko alam anong pangalan yun, kasi nakasampung yung metal niya. Ito yung heatsink niya. Maganda na yung heatsink niya. Meron pa sa baba. Mayroon naman tong ibang transistor, dalawa, para yun sa subwoofer. Yan ang pinakapisa niya guys. Ito naman sa ito, sa mga mic volume to at volume music. Ito naman ay decoder ng para sa sounds. Pipilian mo sound, mga next at pause. Ito yun. Ito yung ito ang Bluetooth. Merong input dito sa USB at saka SD card. Ito yung Bluetooth nya. Ito yung saksakan ng mic at saka mic control. Yan. Itong dalawa. Ito yung sa music control.
Yan. So, mga boss, kung naintindihan nyo ang sinasabi ko dito, kayo na lang bahala kung nagustuhan nyo tong video at saka nagustuhan nyo ito na para i-match ng mga speaker nyo kung anong klaseng speaker yung kinakabit nyo. Tuturuan ko kayo anong tamang match nya. Ang kinakabit ko dito mga boss is dalawang Rockford na D10 na RPL siya mga boss. RPL Rockford 250 watts na 8 ohms. Yan, at saka pinarisan ko ng mid-range na crown na 100 watts, 80 to 120 watts, dalawa, at saka tweeter na metal dome 100 watts. Saktong sakto lang siya guys, kaya naman niya kasi mainit naman siya mga boss. Kung walang fan, nakakapasok kasi, pero nilagyan ko ng fan ng malaki, hindi siya masyadong umiinit. Napakaganda yung tunog. Ito yung sa likuran niya mga boss, mayroon namang RCL dito, input at output. Dito mga boss, ito may output ito mga boss ng tunog, mga 3 watts lang yata o per channel, 3 watts. Yan, kunti lang yung lumalabas ng power nya. Ito yung saksakan ng speaker, right at saka left. Ito yung sa baterya, na kung may baterya kayo ng 12 volts na 5 to 10 ampere, yan 5 to 10 ampere yan. So nakalagay dyan 5 lang, pero required lang yan 5, pero kayang-kaya niyang 10 ampere. Huwag na yung mga 12 volts to ampere o 3 kasi di na kaya. Yan mga boss, kung nakita nyo yung loob nito, kung nagustuhan nyo, sa akin ito yung binibili ko kasi maganda siyang tumutunog, mura lang pero malakas. Para malaman nyo mga boss kung anong speaker kong kinabit dito, ito ituturo ko sa inyo. Ito mga boss, ito ang Rockford na speaker, D10 yan mga boss. Tapos 250 watts max power. Then naka RPL yan mga boss, 8 ohms, dalawa, dalawa yan sa left channel at saka right channel. Ito naman mga pinapikabit kong mid range, isa tong crown brand, 80 to 120 watts yan. O dalawa yan. Ito metal dome, tweeter na 100 watts. Ito mga boss, siniris ko to, pinaparallel ko to, isang instrumental, tsaka isang mid-range, tsaka isang tweeter. At ito naman sa kabila sa channel, isang instrumental, isang mid-range, tsaka tweeter. Parallel ko yung mga boss para hindi masyado umiinit yung ampli natin kapag siniseries natin. Tsaka kunin lang natin yung impedance nya, mga 4 to 3 to 4 ganyan, kasi sa 8 naman ng sa right channel 8, sa left channel 8, pero medyo hindi na makaya sa ampli natin, masyadong umiinit na. Pero required naman siya na ito 8 ohms, pero sa akin mga boss 4 lang kasi para hindi kawawa yung ampli natin. Yun ang kinakabit ko mga boss dito sa ampli ko. Dati so wala pa siyang fan, umiinit talaga siya, pero hindi naman siya sumasabog kasi iwan ko baka original ito kasi hug ito lagyan ko ng fan. Yun, ito ginagawa ko na yung review mga boss para malaman yung anong loob nito.
So kayo nang bahala kung bibili kayo sa Shopee o Lazada. Kasi dito sa Shopee ko to binili. Mga 1,699 lang ito. Binili ko plus ginagamit ko ng butcher, may coins naman ako ginagamit ko, so ang nabayaran ko na lang 1.5 na lang. So hindi naman ako lugi nito kasi malakas siya maganda siya guys. Tsaka yun lang ang video ko. May natutunan kayo, may sabihin na lang ako sa inyo, mag-subscribe naman kayo sa YouTube channel ko at sa mag-like kayo ng video. Yun lang hinihingi ko sa inyo mga boss. Salamat ulit. Sa susunod nating video, magagawa naman ako kung anong meron sa akin. Salamat mga boss. Thank you.